Friendship improves happiness and abates misery by doubling our joys and dividing our grief. Kaya kahit 8 a.m. ang call time namin at more than 1 hour ang paghihintay namin ni Melchi, dahil 9 a.m. na kami nasundot na kaalis para sa trip na ito, ay okay lang. Kasi after how many years ngayon na ulit kami nagkasama. Since December pa ang plano nito pero ngayon lang natuloy. Alam niyo naman sa magkakaibigan, palaging plano lang ang lahat. Parang 99% plano at 1% ang kasiguraduhan na matutuloy ang plano. 'Di ba mga friendships ko? Kasama ko din pala sa trip na ito sina Giselle at Mase. They are my college friends. Paano kami nagkakilala? Once upon a time, Max, parang fairy tale lang ah. Kami ang mga kabataan na hindi na kayang pag-aralin ng mga magulang namin dahil kapos sa pera kaya pumasok kami as student assistant or also known as working student. Naging working student kami noon sa West Negros College at ngayon ay naging STI West Negros University. Si Mase ay naka-assign sa MIS Computer Lab na kung saan ay pwedeng makagamit ng computer with internet basta may CUR or Certificate of Registration na student ka sa school. Kaming tatlo naman ay sa nursing department na assign. Paano kami naging working students? Sa part ko dahil one school year ako na nakapag-aral ng accountancy at pagkatapos noon ay hindi na ako mapag-aral ng tatay ko, kaya nag-stop ako. One of my classmates told me about student assistance program sa school, so nag-grab ako kaagad ng opportunity. More than 500 students ang nag-apply noon at maraming level para makapasa ka, pero konti lang ang nakapasok. Akala ko nga wala na akong chance dahil everyday ina-announce ang mga nakapasa. Salamat nga po pala kay Bayani Lacson sa pag-recommend sa akin at saka kay Ma'am Marcia Ana Apostol at sa West Negros College sa pagbigay ng chance na maging student assistant at makapagtapos ng pag-aaral. At first, hindi ako nakapasa. Nagsisimula na ang klase noon pero hinawagan nila ako. At alam mo ba kung anong department na lang ang pwede kong pasukan? Housekeeping department. Siya mang lalaki at ako lang mag-isa ang babae. At ang nakatoka sa akin na lilinisin ay ang study area na kung saan doon tumatambay ang lahat ng mga estudyante. At first, parang nakakahiya. Pero sinabi ko na lang sa sarili ko, this is the only way para makapag-aral ako. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. At salamat nga dahil after one semester, ay na-transfer ako sa nursing department and the rest is history. We are going to Don Salvador Benedicto o kilala sa tawag na DSB to make more memories together at the same time para makapag-day off din kami sa bahay. Ito ay kilala bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang bayan ay pinangalan sa dating Vice Governor Salvador Benedicto na nagkumanap ng mahalagang papel sa pagtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan sa isla ng Negros, particular sa Barangay Igmayaan. Noong ang bansa ay sinakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Itinatag ang DSB sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng liblib na barangay ng San Carlos City at ang mga bayan ng Calatrava at Murcia. Dahil sa magagandang tanawin ng bundok at malamig na panahon, sikat na destinasyon ito ng mga turista, ang DSB. Sa laki po ng DSB, meron na po silang 7 barangay dito. Ito ay ang Bagong Lalong, Bagong Silang, Bunga, Igmayaan, Kumaliskis, Pandanon at Pinuyawan. Meron po silang Kali-Kalihan Festival tuwing February 9. Ito ay taunang pagdiriwang ng kultura, masaganang ani, martial arts, tradisyon at founding anniversary. At ang first stop natin ay ang Cafe Laguada. Ito ay matatagpuan sa pangunahing highway ng Don Salvador Benedicto sa Sitio Tuburan, Barangay Pandanon. They offer good quality food and generous portions pero mura kayo sa ibang mga cafe na makikita along the roadside. Meron silang maganda at mesmerizing view. Meron silang mga cottages at swimming pool sa ibaba. Maaari mo ring piliing kumain sa isa sa mga cottages
Pero dahil we are after the view, kaya sa taas kami nagstay. They also have accommodation for overnight stays. Dahil hindi pa kami nakapag-breakfast, ay nag-order kami ng pork sinigang at kanin at syempre hindi mawawala ang kapeng kanlaon. Napakaganda ng view for pictorial at kahit saang anggulo ay good for picture taking. Hindi masyadong mainit sa loob ng cafe at ang mga tauhan dito ay napaka-friendly at accommodating. Magandang pumunta dito sa umaga dahil hindi ganun kadami ang mga tao. Pero sabi nila, mas maganda daw for picture taking paghapon na dahil napaka-breathtaking daw ng sunset. Being a working student, marami kang dapat i-balance sa buhay mo. Sa trabaho mo kung saan ka naka-assign at sa pag-aaral mo. Dahil nursing department kami at maraming mga professionals na kumukuha ng kursong nursing, ay napaka-busy namin na minsan pag malapit ng nursing board exam, ay inumaga na kami sa pag-uwi. Up next is the Lions Park statue and viewing deck. May viewing deck ito kung saan makikita ng mga bisita ang magandang backdrop ng mga bundok at countryside view ng Talos River at rice terraces sa ibaba. Makikita rin dito ang St. Padre Pius Garden. Ito ay isang meditation place na may gazebo, mga relihiyosong statwa at isang swimming pool. Sa gilid ng kalsada ay may nagtitinda ng mga halaman sa mababang halaga. At may mga nagtitinda din ng mga pagkain kapag ikay nagugutom sa trip mo. Ang strukturang ito ay nasa loob ng 500 square meter park at community center na itinayo ng Bacolod City Lions Club, katuwang ang Kaohsiung Port Lions Club sa Taiwan at ang Incheon Lions Club sa South Korea. Ang 10-foot statue ng isang leon ay sumisimbolo sa logo ng Lions Park International at ito ay ang naging landmark ng DSB. Sa mga kabataan ngayon, hindi dahilan ng pagiging mahirap para makapag-aral. Maraming paraan para makapagtapos ng pag-aaral sa mabuting paraan. Hindi rin dahilan ng pagod at hirap para sumuko sa hamon ng buhay. Kung ano man ang pinagdadaanan niyo ngayon, masarap kapag may kaibigan kang pinagsasabihan ng nararamdaman mo. Hanapin niyo lamang ang mga kaibigang sa tamang landas kayo papunta. Mga kaibigang handang tumulong sa oras ng pangangailangan at huwag kalimutan na palaging magdasal sa Panginoon anuman ang iyong pinagdadaanan. After we enjoy the view of the Lions Park and viewing deck, we headed straight to Don Salvador Pinewood Forest. Ang mga magagandang pine trees ay nakahanay sa pangunahing kalsada mula sa Barangay Igmayan papuntang poblasyon proper na may 1.7 kilometers na kahabaan. Ang property ay pribadong pag-aari at ito ay madalas na bukas sa publiko ng libre, maliban kung ang may-ari ay may mga bisita. Ang kulay luntian ng mga puno na nagdadala ng napaka-uplifting na vibes ay maganda for prenuptial photoshoot. Maganda din ito pagkasama mo ang pinakamamahal mo dahil parang napaka-romantic ng lugar. Maganda din ito for picnic with your friends, family, or your loved ones. At pag nasa loob ka, ay napaka-presko ng hangin. Imagine a peaceful retreat na napapalibutan ng matataas at majestic na mga puno. Perpekto para sa mga nature walks, bird watching, at photography ang lugar na ito. It is a breath of fresh air, offering a serene escape from the hustle-bustle ng ating buhay. But always mindful lamang sa inyong mga basura dahil wala itong entrance fee kaya walang maintenance. Maging responsable lamang sa ating mga kapaligiran. May mga nagtitinda rin sa tapat ng kalsada ng mga lokal na ani katulad ng mga prutas at souvenir. Napakatamis at napaka-juicy ng pinya dito sa DSB kaya pag tumayo kayo dito ay huwag kalimutang bumili ng mga prutas. Kahit noon pag magkasama kami ay hindi nawawala ng tawanan. We enjoy each other's company. Naiintindihan namin ang isa't isa. Isang joke lang at lahat kami ay nakabunisnis na. Ang mga naging kaibigan mo along the way ang magiging instrumento kung bakit hindi nagiging mahirap ang ginagawa mo at kung bakit hindi ka sumusuko sa kahirapan ng buhay. Sila rin ang magiging constant reminder mo kung tama or mali ang ginagawa mo. Sila ang mga tagatago ng sikreto mong hindi mo masasabi sa mga magulang mo. Mga kaibigan na hindi ka tatalikuran anuman ang iyong ginawa. At dahil gutom na naman kami sa kaka-picture at lunchtime na, ay pumunta naman kami sa Stonehaven Cafe. At ito ay located sa kilometer 45.
Bagamat maaari kang maglakad mula sa highway upang marating ang lugar, pinakamainam na magdala ng iyong sariling sasakyan. May entrance fee na 50 pesos per person kapag pumasok ka dito. Stonehaven Cafe po ay open from 9 a.m. hanggang 6 p.m. Bukod sa magagandang ulap na parang kaya mo nang abutin, meron ding nakamamanghang tanawin ng mga bundok at malamig na sariwang simoy ng hangin habang ini-enjoy mo ang iyong pagkain. Matatanaw mo din dito ang napakagandang Mount Canlaon. Magandang mag-romantic sunset date dito with your special someone. While waiting sa in-order mo ay ang gandang gumawa ng moment through camera dahil sa nakamamanghang tanawin ng bundok na talagang sulit na bisitahin. You need some sunscreen kapag bumisita ka dito sa tanghali dahil sobrang init. Maganda sana magpa-picture sa lahat ng parte ng cafe kaya lang sobrang init nung pumunta kami. Napakaganda rin ng timing namin nung pumunta kami kasi walang masyadong tao. Meron ding bonfire area sa lugar na ito na magandang kuhanan din ng picture sa hapon during sunset. May bahay na bato na magsisilbing backdrop para sa isang photoshoot at napakagandang kumuha ng litrato, lalong-lalo na sa madaling araw o sa hapon na hindi na masyadong mainit. Hindi pwedeng pumasok sa loob ng bahay na bato dahil sarado ito pero napakagandang picture naman ang makukuha mo sa lahat ng parte ng bahay sa labas, lalong-lalo na sa balkonahe sa itaas. Pumunta rin kami sa Highway 16 Cafe and Resort at ito ay located sa Spur 16 Barangay Bunga. Meron silang ahas na natutulog sa cafe at unggoy sa kabilang resort na for sure pagkasama ko si Cred, ay marami na naman siyang trivia sa akin na parang siya si Kuya Kim. Maganda din ang lugar na ito for photoshoot. Masarap din ang kanilang lomi. Habang pauwi na kami ay nag-picture taking muna kami sa Lasang View. Ito ay located sa Puro Kulasi pero hindi na kami nagtagal kasi malapit ng dumilim at para hindi na rin kami mahihirapan sa pag-uwi. For sure, next time, isa ito sa mga pupuntahan namin. Sa trip na ito ay marami akong pinaghihinayangan. Isa na dito ay ang charger o power bank. Huwag kalimutang magdala ng charger o power bank pag may mga out-of-town trip kayo para walang may masayang na moment na hindi makakapture ng camera. Magandang pumunta dito at mag-overnight para mapuntahan mo ang lahat ng mga magagandang lugar at makikita mo ang lahat ng mga nakamamanghang mga tanawin. Nagpapasalamat din ako sa mga nakasama ko sa trip na ito dahil na-enjoy ko mga oras na nakasama ko sila. Kahit gaano man katagal ang paghihintay mo pagkasama mo mga kaibigan mo ay walang masasayang na oras. Sa sobrang pagod at stress natin sa buhay ay huwag kalimutang mag-enjoy din kahit minsan. Always remember that the most beautiful things are not associated with money. They are memories and moments. If you don't celebrate those, they can pass you by. At dahil dyan, hindi pa nga natapos ang trip na ito dahil pumunta din kami sa Kalaya Pastries and Coffee. At habang pauwi na kami sa bahay namin, ay naisip din namin na pumunta sa Libertad Market to finish this trip. Bumili nga pala kami ng mga gulay at prutas. Salamat sa pagsama sa trip namin. Don't forget to like and share the video. God bless po!